Magandang araw mga kabayan. Ngayon ay tatalakayin natin ang pamamahagi ng kota para po sa caregiver at mga domestic helpers na inilabas po ng gobyerno ng Italia. Mga daloy ng Entry 2025, mga talahanayan ng pamamahagi ng kota. Ang tala ng direktoryo ng Ministry of Labor number 1504 ng Pebrero 12, 2025 na inisyu ng Department for Social Third Sector and Migration Policies ng Ministry of Labor and Social Policies ay may kinalaman sa pagpaplano ng mga legal na daloy ng pagpasok ng mga dayuhang manggagawa sa Italia para sa taong 2025. Ang dokumento ay sumusunod sa Joint Circular ng 24 Oktubre 2024 o 2024 at nakabatay sa Prime Ministerial Decree ng 27 September 2023 na nagtatatag ng entry quota para sa mga dayuhang manggagawa sa seasonal at non-seasonal na sektor. Ang tala ay nagbibigay ng kumpletong mga talahanayan at mga detalyadong indikasyon sa pamamahagi ng mga kota sa antas ng teritoryo na isinaalang-alang ang mga pangangailangan ng merkado ng paggawa at ang mga kahilingan mula sa mga lokal na institusyon at mga kasosyo sa lipunan. Tulad ng alam na ngayon sa kasamaang palad, ang lahat ng mga asosasyon sa sektor ay may salungguhit na ang mga bilang ay hindi pa rin sapat upang matugunan ang mga hinihingi ng parehong mga negosyo, lalo na sa hospitality at sektor na agrikultura at mga pamilya patungkol sa mga katulong ng pamilya. Mga tala na yan na pamamahagi ng mga panapanahon at hindi panapanahong kota sa trabaho. Gaya ng nakasaad, tinutukoy ng tala kung paano ipapamahagi ang mga kota na itinatag ng Prime Ministerial Decree sa antas ng rehiyon at probinsya sa pamamagitan ng Metropolitan Area Inspectorates o IAM at ng Territorial Labor Inspectorates, gayon din ng mga rehiyon at autonomous na lalawigan. Otomatikong pamamahagi. Ang mga kota para sa seasonal at non-seasonal subordinate work ay otomatikong ilalaan sa provincial level ng SPI 2.0 system ng Ministry of the Interior, batay sa kronolohiya ng pagtanggap ng mga kahilingan, mga reserba at internasyonal na kasunduan. Ang tala ay nagdedetalya ng mga kota na nakalaan para sa mga partikular na kategorya ng mga manggagawa, tulad ng mga kababaihan, mamamayan ng mga bansang may mga kasunduan sa pakikipagtulungan, halimbawa Tunisia at India, at mga manggagawa sa sektor ng pamilya at panlipunang pangangalaga sa kalusugan. Narito po ang mga kota ng mga manggagawa na may mga internasyonal na kasunduan ngayong 2025. Abruzzo 41, Basilicata 74, Calabria 182, Campania 570, Emilia-Romagna 191, Friuli Venezia 33, Lazio 394, Liguria 15, Lombardia 683, Marche 69, Molise 13, Piemonte 56, Puglia 525, Sardinia 13, Sicilia 59, Tuscany 162, Trentino Alto Adige 17, Umbria 24, Lambak na Aosta 2 at Veneto 341. So yan po yung mga kota ng mga manggagawa na may mga internasyonal na kasunduan katulad ng sa Tunisia at ng India. At narito naman po yung mga kota na natitira para sa mga iba pa pong aplikante para sa family assistant katulad nga po ng caregiver at saka ng mga domestic helpers. Abruzzo 86, Basilicata 42, Calabria 135, Campania 184, Emilia-Romagna 332, Venezia Giulia 30, Lazio 451, Liguria 128, Lombardia 1453, Marche 44, Molise 4,
Piedmont 367, Apulia 1067, Sardinia 64, Sicilia 313, Tuscany 301, Trentino Alto Adige 54, Umbria 122, Lambak ng Aosta 16, Veneto 507. Kung titingnan po natin ay halos kalahati ng mga kota sa bawat rehiyon ay nakukuha na ng dalawang bansa tulad ng Tunisia at ng India dahil sa kasunduan ng gobyerno, ng mga gobyerno nila. At dahil sa iyo naman ang pangako ng gobyernong Meloni na ang kanilang mga kababayan kapag nakarating dito ay siguradong may trabaho. Hindi tulad ng mga kababayan natin na nag-apply pero walang kasiguruhan kung sila ay mabibigyan ng nula osta o hindi. At pagdating dito, hindi pa rin po nila sigurado kung sila ay mapapapirma ng tinatawag na indeterminato o panghabang buhay na nilang trabaho. So, yun po ang pagkaiba ng isang gobyerno na may kasunduan sa ibang gobyerno kesa sa katulad po natin mga Pilipino na nagbabaka sakali lang na mabigyan ng nula osta. Tungkol naman po sa kababayan natin na nagtatanong kung siya po ba ay maaaring mag-apply sa agency sa Pilipinas. Uulitin ko po, ang applyan po para sa nula osta o sa tinatawag na Decreto Plusi o Direct Hire Italy 2025 ay tapos na. Kaya doon sa nagtanong sa akin kung yung agency ba na naghihikayat sa kanya na mag-down ng 40,000 dahil sa nagustuhan siya umano ng employer dito sa Italia, iyan po ay isang scam. Isa po yung panlilinlang ng mga katulad ng mga agency na yan upang makakuha ng pera at makapanloko sa mga katulad natin na naghahangad na mga bago ang buhay upang makapunta sa ibang bansa. At kung mapapansin po natin, kung babalikan po natin yung inihayag o naging babala ng Embahada ng Pilipinas para po sa Decreto Plusi o Direct Hire Italy, ay pinag-iingat po tayong mga Pilipino. Narito man po tayo sa Italia o dyan sa Pilipinas. Dahil na nagagamit nga po talaga ang Decreto Plusi 2025 o kahit yung mga nakaraan 2 taon ay nagamit upang makapanloko ng mga Pilipino dyan sa Pilipinas at sa iba pang bansa. Kaya mag-iingat po tayo bago tayo magbigay ng pera sa mga agency na nanghihingi sa inyo o nag-aalok sa inyo ng trabaho para makarating dito sa Italia. At pangalawa, tapos na po ang applyan para sa Direct Hire Italy 2025. Hinihintay na lamang po ngayon ang paglabas ng mga nula osta. Tungkol naman po sa isa nating kababayan na nagkaroon ng problema dito sa mga dokumentong ipinasok niya sa ACLI o tinatawag na CAP o patronato. Ang ACLI, ang alam ko, Italiano yan lahat mga nagtatrabaho diyan. Habang ang CAP, patronato, may iba't ibang bansa po na nagbibigay ng tinatawag na Centro Asistenza Fiscale. At ang naging problema ng ating kababayan ay nagkulang sa dokumento. Ano po ba yung dokumento na hinahanap sa kanya? Ito po yung tinatawag na Marca da Bolo na ito po ay isang klase lang po yan ng stamp na nagkakahalaga ng 16 euro. So sa maliit na halaga nagkaroon pa ng problema itong ating kababayan pero sana po ay mapasama sa mabibigyan pa rin ng nula osta. Sana po maaprubahan. So sa ngayon po mga kababayan ay hanggang dito po muna ang may bibigay kong update patungkol sa Decreto Plusi 2025 o Direct Hire Italy 2025. At tayo po ay muli mag-aabang ng mga lalabas pa mga detalye o update na manggagaling po sa ibang site dito po sa Italia upang maipamahagi ko naman sa inyo. Maraming salamat po at tumutok lang po sa aking channel at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at paki-like na rin po ng video na to kung nakatulong sa inyo kahit konti. Maraming salamat.